Ako po si Pastor Gamli Hauko, kung yung ibang hindi nakakakilala. Kami po kasama ng aking asawa ay nasa Next Steps Department. Yan. Yung aming departamento, yung tungkol sa life groups, tungkol sa follow-up, tungkol sa discipleship. Yung jubilant, nasa amin din po. Tsaka yung young adults nasa amin. Well, okay, so ngayong hapon, ano? Nasaan? Oo nga pala. Yung tungkol sa mag-asawa, yun po. Kasi matik na yun eh. But anyway, so, po, ngayong hapon, dadako tayo sa salita ng Panginoon. And then later on, meron tayong konting shift. So, let me go to the word this afternoon. I will be reading from Matthew chapter 20, verses 1 to 16. Yan. Pwede ko bang hilingin tayo magsitayo bilang tanda ng paggalang sa salita ng Panginoon? Salamat po. So, Mateo 20, 1 hanggang 16. Ang kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapuntan niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga, at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon, at ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon?" "Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "1 oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kami nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho nyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita. Ama, dalangin namin na sa sandaling panahong ito, bigyan mo po kami ng unawa, bigyan mo kami ng kaliwanagan, turuan mo kami, Panginoon. Ang aming puso ay handang tumanggap ng inyong nais ipahatid sa amin ngayong hapon. Banal na Espiritu, ikaw lamang ang makapagtuturo sa amin ng tunay na katuruan. Dalangin namin ang inyong pagtulong, pagkasi at ang inyong presensya sa aming kalagitnaan. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon.
Amen. Amen. Maraming salamat po. Pwede na po tayong umupo. Okay, sa unang tingin, siguro magtatanong ka din, bakit nga naman ganoon? Diba? Ba't ganoon? Sabi nila, 1 oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kami nagtrabaho, nagtiis. Bakit naman pinagpare-pareho nyo ang aming upa? Sino po dito ang merong ganong ano? Ako lang ba? Di ba? Bakit nga naman parang hindi ata parehas yun ah? Alam po nyo, kung ang ating batayan ng ating pagbabasa ng Biblia ay ang ating sariling pag-iisip, tulad ko, sasabihin natin, hindi nga yata parehas ang pagkakabigay ng kanilang mga sweldo. Subalit ngayong hapon po, ito ay isang hamon sa atin na sa mga bagay patungkol sa Diyos at espiritual at sa kaharian ng ating Ama, kailangan nating basahin ito sa pamamagitan ng espiritual na paningin. Kinakailangan natin ng espiritual na pangunawa. Bakit kanyo? Dahil malaki ang pagkakaiba ng kalakaran ng mundo at ng kalakaran ng kaharian ng Diyos. Balikan natin yung sinabi ng may-ari ng ubasan. Nagagalit ba kayo dahil ako ay mabuti? Sa mundo, ang kailangan ay palagi kang una. You must get ahead, di ba? Ako muna, bago ang iba. Mahirap na, baka maiyon, kailangan maging lamang ako bago ako malamangan para makamit ko ang magagandang bagay dito sa mundong ito. Ganun po sa mundo. Subalit, makikita po natin dito sa talinhagang ito, maliwanag na sinasaad sa kaharian ng Diyos, nahuli ka man, maaari ka pang maging una. Ikaw man, ngayong hapon ay may palagay, pakiramdam na, wala nang mangyayari sa akin. Mga minamahal, sa mata ng Diyos, may nahuhuli na nauuna. At may nauuna na nahuhuli. Mapapasayo rin kung anuman ang tinanggap ng nauna sa pamamagitan ng kaharian ng Diyos. Di ba ito isang mensahe ng pag-asa para sa atin upang lalo tayong magtiwala sa Diyos? Yung mga nasa, kumbagay, ang tawag sa English yung dregs of society, yung mga tipong wala na, hindi na ako maaaring patawarin ng Diyos. Ang laki ng kasalanan ko. Sa mata ng Diyos, kung lalapit ka lang sa Kanya, kung ikaw man ay nahuhuli, pwede ka pa rin mauna. Tunay po, iba talaga ang gawin ng kaharian ng Diyos kaysa kaharian ng mundong ito. At yan nga po ang paksa natin ngayong hapon, ang kaibahan ng kaharian ng Diyos. Yan po yung pamagat. Ayun, nandun na pala. Ano nga ba ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Yan, palagi mong narinig ito. Pero ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Sa simpleng salita, ang kaharian ng Diyos, ito ay patungkol sa kapangyarihan at paghahari ng Diyos. Kapangyarihan at paghahari ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, matatagpuan ang walang hanggang pag-ibig. Sa kaharian ng Diyos, walang kondisyon, unconditional love. Sa kaharian ng Diyos, mararanasan ang tunay na kapayapaan. Sa kaharian ng Diyos, nandoon ang biyaya. Sa kaharian ng Diyos, hindi nagkukulang. Sa kaharian ng Diyos, lahat ay mabuti, lahat ay makatuwiran. Ang kaharian ng Diyos
ang kapangyarihan at paghahari ng Diyos. Posible ko bang maranasan talaga ang kaharian ng Diyos dito sa mundong ito? Ang sagot ay isang malakas na oo! Kung ikaw ay may personal na kaugnayan kay Jesucristo, si Kristo ang susi sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay may personal na relasyon sa Kanya, naniniwala ka na siya ay muling binuhay sa mga patay, ang sabi ng Biblia, maliligtas ka. Ngayong hapon, titingnan po natin ang tatlong punto tungkol sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa buhay ng hari ng kaharian. Una, ang kanyang mensahe. Pangalawa, ang kanyang gawi o pamumuhay. Ang pangatlo, ang kanyang misyon. Ano ang mensahe ni Jesus tungkol sa kaharian? Makikita po natin ito sa Mateo 4:17. Babasahin ko po doon sa Tagalog, ang Biblia version. Yan. Ito po ay yung kwento ng ating Panginoon nung siya ay nagsimulang mangaral. Hindi ko nababasahin yung background. Ito lang yung sinabi sa verse 17. Mula noon, nung after yung kanyang baptism, nabalitaan niya na si John the Baptist ay hinuli, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo ay tungkol sa kaharian ng langit. Ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo ay tungkol sa paghahari ng Diyos dito sa lupa. Lahat po ng kanyang mga preaching, lahat ng kanyang mga teaching ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Makita po natin ito sa Mateo 13:24. Ang sabi niya dito, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila sa isa pang talinhaga. Yung mga talinhaga niya, yung mga parables niya, anong sinasabi niya? Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ang mensahe ng ating Panginoon ay patungkol sa paghahari ng Diyos dito sa lupa. Ganon din ang sinabi niya sa verse 31. Sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang sinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa. Diba? Ano ba ibig sabihin ng talinhaga? Pinagpaparehas niya, binibigyan niya ng example para maunawaan mo kung ano yung kanyang pinagpahalimbawan. Halimbawa dyan. Pagka ikaw ay nagpintura ng bahay mo, kunyari, lalagyan mo ng konting variation, di ba? Para tumingkad yung kulay, ikukumpara mo, tatabi mo siya dun sa isa para makita mo, talaga palang asul. Di ba? Dahil kinumpara mo sa isang kulay. Ganon din po yung talinhaga. Pag ikaw ay nagkwento ng talinhaga, ito ay inihahalin tulad mo doon sa kaharian ng Diyos. Kaya po ang Panginoon tuwing nagtuturo, palaging talinhaga. Para maunawaan natin ano talaga yung kahulugan ng kaharian ng Diyos. Noong kami nagtuturo, hanggang ngayon naman, nagtuturo doon sa Life Group Leaders Training, di ba? Ano ba ang ibig sabihin ng life group? So, paano namin dinedefine yung life group? Sinasabi namin, hindi yan ganito. Di ba? So, ikinokumpara mo para maunawaan mo ano talaga yung tinuturo mo. Ganon din po ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon nagtuturo tungkol sa kaharian. Paano niya itinuturo? Sa pamamagitan ng talinhaga. Verse 13:33. Nagsalaysay pa si Jesus na ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampalsa. Di ba? Tinuturo niya ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Verse 44.
Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwan-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ganyan po tinuturo ng ating Panginoon ang kaharian ng langit. Verse 45 hanggang 48. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante. Marami sa atin dito, mga negosyante, di ba? Na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang kaharian ng Diyos is the pearl of great price. Sabi nga sa English. 47, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila ang sisidlan. Sa sisidlan ang mabubuting isda at tinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Lahat po ng mensahe, pagtuturo ng ating Panginoon ay tungkol sa uri at kalidad ng kaharian ng Diyos. Siya ay naparito upang ihayag at ipakilala ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Paano makikita ang kaharian ng Diyos? Kung nasusunod sa atin ang kanyang kalooban. Nangyayari ba ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Kung ganon, ang kaharian ng Diyos ay nakikita at nahahayag sa buhay natin. Pangalawa, una ang kanyang mensahe. Pangalawa, ang kanyang pamumuhay. The way of life ng ating Panginoon. Lahat ito ay pagtuturo tungkol sa katotohanan ng kaharian. Paano nga ba mamuhay sa kaharian ng Diyos? Hindi ito pag-ayon sa kalakaran ng mundo. Kaya nga ang sabi sa atin sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya nga po ngayong hapon, ang aking dalangin, magkaroon tayo ng tunay na unawa ng pagkakaiba ng buhay sa kaharian kaysa sa buhay na nararanasan natin ngayon. Ito ay ibang uri ng pamumuhay na ang kalooban ng Diyos ang siyang prominente. Isang buhay ng pananalig at pagsandig ng ating lahat-lahat sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga doon sa kinanta natin kanina, He has good plans. Ang ating Ama, ang hari ng kaharian, ay napakabuting hari. Ang kanyang plano at panukala sa atin ay sa ikabubuti natin at hindi sa ikasasama. Ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kalooban ay isang buhay na may buong pananampalataya sa pagkilos ng Diyos. Kaya nga po, kung tayo ay nakakaranas ng kakulangan, sa kaharian ng Diyos, walang pagkukulang. Lahat ng milagro, lahat ng galaw at kilos ng ating Panginoon nung siya ay nandito sa lupa, ay upang ilarawan sa atin anong uri ng buhay mayroon sa kaharian ng Diyos. Kung matatandaan po natin, ang Panginoon ay nagpagaling. Anong ibig sabihin nun? Sa kaharian ng Diyos, walang may sakit. Kung tayo ngayon ay nakakaranas ng sakit, hingin natin ang presensya, benepisyo, kapangyarihan ng kaharian na mangyayari sa buhay natin. Sa kaharian ng Diyos, yung tubig nagiging alak. Ibig sabihin,
walang imposible. Sa kaharian ng Diyos, lahat posible. Ito po ang napakagandang balita. Sa kaharian ng Diyos, hindi natin pwedeng sabihin, wala na. Wala ng pag-asa yan. Hindi po. Buhay ang ating hari. Ang kaharian ng Diyos, walang pagkukulang. Sa kaharian ng Diyos, pawang kabutihan. Yung pong binasa nating talinhaga, yung sabi ng isang oras lang ng trabaho, pareho ng binayad. Bakit kamo? Kalooban ng hari, lahat ng kanyang nasasakupan, hindi magkukulang. Malaking kalungkutan ng hari kapag merong nagugutom sa kanyang nasasakupan. Yung nagtrabaho ng isang oras, meron din yung 5 anak na nag-iintay sa kanya na pakakainin. Salamat na lamang siya ay nagtiyaga. Hindi siya umalis doon, nag-intay siya nang kukuha sa kanya upang magtrabaho. Ganun po ang uri ng buhay sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, lahat hindi nagugutom. Lahat masaya. Sa kaharian ng Diyos, walang may sakit. Kaya po ngayong hapon, kung tayo ay anumang pagsubok natin, tumawag ka sa iyong hari. Kung paano ang Panginoon nung nandito siya noon, ba? Jesus, anak ni David, tulungan mo kami. Tumitigil ang ating Panginoon. Ganoon din po ngayon. Ang ating Panginoon, laging handang tumugon sa lahat ng sa Kanya'y tumatawag. Huwag po kayong huwag tayong mag-atubili na tumawag sa Kanya. Siya ay handang tumulong sa atin ngayon. Ang isa sa malaking revelation sa akin, isang talagang life-changing, if I may use the word, yung realization na ang aking Panginoong Hesus, hindi siya taksil. Hindi siya nagbe-betray. Si Jesus laging tapat sa kanyang pinangako. Anong pangako niya ang pinangahawakan mo ngayong hapon? Si Jesus, hindi siya taksil, hindi kanya pababayaan. Huwag po tayong mawala ng loob na parang wala na. Buhay ang Diyos. Siya ay tapat at hinding-hindi kanya iiwan. Pasakop tayo sa kalooban ng kaharian. Pansinin natin na sa buhay ni Kristo, nung nandito siya, maliwanag na pinakita niya ang kanyang pagdepende sa kanyang Ama. 1:14, talatang 10, ang sabi niya, hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nasa akin, ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Ang Panginoon ay willing vessel para mangyari ang kalooban ng kanyang Ama. Ganon din po tayo ngayong hapon. Let us be willing vessels upang ang kapangyarihan, upang ang benepisyo, upang ang kabutihan ng kaharian ay maranasan natin. Ginagawa lamang ng Panginoon kung ano ang pinapagawa sa Kanya. Sinabi niya sa 1:5-19, ba? Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Makikita natin dito na sa buhay ng ating Panginoong Kristo, siya ay completely dependent.
sa goodness, sabi nga sa Hebrews 11 kanina, di ba? In the power, in the goodness, and in the love of God. Ito ang sikreto ng pamumuhay sa kaharian. Ito ang tunay na kapangyarihan, ang presensya ng Ama. Dahil dito, nagawa ni Jesus na magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng demonyo, bumuhay sa patay, at maging matagumpay sa harap ng anumang pagsubok. Kung ikaw ay namumuhay ng ayon sa halimbawa ni Kristo, posible na maranasan mo din ang mga ginawa ni Kristo. Ang sabi niya sa John 14:12, di ba? Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Anong ibig sabihin ng babalik na ako sa Ama? Susugo niya ang banal na Espiritu. Wala na ang physical na presensya ng Panginoon, subalit ang kanyang presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay kasama natin ngayon. Kaya nga, di ba, may kantang, kasama mo ang Diyos. Yung kantang yon, hango yun sa katotohanan. Ang banal na Espiritu ay nasa sa atin ngayon. Sino po sa atin dito may gusto ng greater works na sinasabi ng John 14:12? Greater works, pwede. Well, hindi niya yan ibibigay kung hindi mo hihingin. Kaya nga, we need to desire the greater works of God. Ang tanong, katulad ka rin ba ni Kristo na laging handang magpatawad? Kasama yan sa buhay sa kaharian ng Diyos. Kailangang maging tapat sa ating hari, sa ating Ama. Kinakailangan nating matutunan ang pamumuhay ni Kristo upang madanas natin ang tagumpay na inaalok niya sa atin. Si Kristo, hindi niya yan pinagkakait sa atin. Lahat ito malaya, freely, inaalok niya sa atin. We just need to desire and ask from Him. Ang sabi niya sa atin sa Mateo 11:28, 28, tama. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga tinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Ang alok ng ating Panginoon. Di ba sabi nga doon sa English, come unto me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Learn from me. Learn from me. Mag-aral ka sa akin. Sa Tagalog, sundin ninyo ang aking mga tinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Kailangan mo ba ang kapayapaan? Lumapit ka kay Jesus. Kailangan mo ba ang himala sa buhay mo? Kasama yan sa benepisyo ng kaharian. Ang kalooban ng ating Diyos ay isang buhay na sagana. Ang kalooban ng ating Diyos ay isang buhay na mapayapa. Gusto mo ba ito? Parang hindi, Inaalok ng ating Diyos ang buhay na mapayapa, buhay na masagana, buhay na walang problema. Langit, ika nga. Sabi niya, magsisi kayo, nandito na ang kaharian ng langit. It's ours for the taking.
Gusto mo ba ito? Magpasakop tayo sa kalooban ng ating Ama at mamuhay ayon sa kalakaran ng kanyang kaharian. Ang lahat ng mga ginawang himala ni Jesus ay pagsasabi na ganito ang buhay sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, sabi nga, di ba, there is none feeble. Di ba? So, ang mensahe niya, ang kanyang gawi, uri ng pamumuhay. Pangatlo, ano ang kanyang misyon? Ang misyon ni Jesus ay upang lumaganap ang kaharian ng Diyos. Ang sabi niya sa Mateo 28, lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Yung ba yung sabi diyan? Magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Wala na po ang ating Panginoon physically. Siya ay nandito sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Tayo na ngayon ang pinagbilinan ng kanyang misyon. Ang kanyang mensahe, ang kanyang pamumuhay, at ang kanyang layunin sa atin ay palaganapin ang kaharian ng Diyos sa buong mundo. Ang pagkatawag sa atin ngayon ay gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa, humayo at ituro ang lahat ng itinuro niya sa atin. Marami pa ang dapat makalam at makaunawa ng pagmamahal ng Diyos na magbibigay sa iyo ng lahat-lahat kahit ikaw ay nahuhuli. Kahit ikaw ay parang naiwan na. Kaya nga, yung mga nananalangin ng mga asawa, huwag po kayong mawala ng loob. May nahuhuli na nauuna. Kung meron kayong palagay na parang huli na ang lahat, mga minamahal, sa kaharian ng Diyos, ang nahuhuli ay nauuna. Ganyan kakamahal ng iyong hari. Kung sa palagay mo, huling-huli ka na sa buhay, isuko mo ang iyong buhay sa paghahari ng Ama. Buong puso kanyang tatanggapin sa kanyang kaharian. Nandito, ngayong hapon, iniaalok ng hari ang kanyang kaharian sa atin. Mamuhay tayo ng ayon sa mga kalakaran at patuloy nating pamalita. Ang Diyos ay nagliligtas. Sa Diyos, walang imposible. Bagamat ako ay naiiwan, hindi ako matatakot. Hawak ako ng aking Ama. Kaya hayaan mo na silang mauna. May nauuna na nahuhuli. Ngayong hapon, maaaring sasabihin mo, gusto kong maranasan lahat yung mabubuting bagay na yan. Ang sabi ng Panginoon, kung iyong paniniwalaan si Jesus na binuhay muli sa mga patay, maliligtas ka. Kinakailangan nating kilalanin. Una, ang kaharian ng Diyos ay inaalok sa atin. Pangalawa, pwede nating maranasan lahat ng kabutihan, lahat ng kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Pangatlo, tayo ay makiayon sa misyon at layunin ng ating Panginoon.
So, ngayong hapon, ito po ang paanyaya sa atin. Inihiling ko po na tayo ay yumuko at tayo pumikit. Ngayong hapon, nais ng ating Ama na maranasan natin ang lahat ng kanyang kabutihan. Kinakailangan lang nating tanggapin ito. Ngayong hapon, gawin mo itong panalangin mo na, Diyos, hindi ko po talaga fully na naunawaan ang lahat ng mga bagay tungkol sa inyo. Anuman ang kakulangan ko, ikaw, Ama, ang magpuno. Ngayong hapon, kung hindi mo pa nararanasan maging mamamayan ng kaharian sa pamamagitan lamang ng muling pagkabuhay, ito lamang ang paraan upang ikaw ay maging mamamayan ng kaharian. Ang sabi ni Jesus, hanggat hindi ka ipapanganak muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Paano mo makikita ang kaharian ng Diyos? Kilalanin mo si Jesus bilang iyong hari. Paniwalaan mo na siya ay nabuhay na maguli sa mga patay. At ang sabi niya, maliligtas ka, maboborn again ka. Ito po ang paraan upang maranasan lahat ng benepisyo ng kaharian. At kung ngayong hapon, ito ang iyong nais at panalangin, manalangin po tayo. Sasamahan ko kayo sa simpleng panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa inyong buhay. Salamat po na ikaw ay namatay para bayaran lahat ng aking kasalanan. Ngayong hapon, kinikilala kong ikaw ay muling nabuhay sa mga patay. Panginoong Hesus, maghari ka sa buhay ko. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking hari. Mangyari ang inyong kalooban para sa akin. Amen. Amen. Napakadali. Pero ito ay sa puso nangyayari. Kung yun po ay ginawa ninyo, pinalangin ninyo sa inyong puso, nais po namin maging tulay, kasangkapan ng Diyos upang lumago pa kayo sa inyong bagong kapanganakan, sa inyong pagiging bagong miyembro ng kaharian ng Diyos. Paglabas po ninyo, may mga kasamahan tayo doon sa bandang kanan, sabihin lang ninyo, nanalangin ako nung panalangin yun. Ano ang aking susunod na gagawin? Nandito po kami upang gabayan kayo sa inyong next steps. At kung ngayong hapon, meron kayong feeling naman na parang hindi nangyayari yung mga inaasam-asam ko. Parang hindi nangyayari yung mga dinadalangin ko. Parang hindi ata ako pinapakinggan ng Diyos. Mga minamahal, manatili po tayo sa ating paninindigan. Manatili po tayo sa ating kalalagayan. Ang ating Ama ay darating. Ang ating Diyos ay mangyayari ang kanyang kalooban sa atin. Let us be faithful sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya. Huwag tayo, sabi nga, huwag tayong manghinawa na paniwalaan na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos, anuman ang kanyang ipinangako, siguradong mangyayari. Maging tapat sa ating hari. Bagamat nahuhuli ka sa mata ng kaharian ng Diyos, pwede ka pa rin mauna. Maraming salamat po. Purihin ng Panginoon.